Good evening mga kakabsat. May kalab shoutout ng inyong lingkod, Maestro Paul TV. Naririnig niyo po ba ako mga kabsat? Wala tayo sa Baguio City mga kabsat na medyo wala kasing ilaw sa Baguio mga kabsat. Nako pa mga kabsat. But anyway, pag-usapan natin to kabsat. Ay, habol ako. Ito yung unang live natin sa araw na to mga kabsat. Lunes na Lunes. Sunday na Sunday, ito yung nag-iisa pa lang live stream natin. Nako po. Pero sige, again, shoutout po sa mga bagong pasok at siyempre sa mga nandito kay Maestro. Kanina nagloloko yung mouse ko, no? Hindi ko alam kung ano nangyari. Pero kayo mukhang nag-stable na. Mukhang siyang natataranta mga kapsat. Alright, share muna natin. Ano ba topic kay Maestro? Nako, ito ang pag-usapan natin mga kapsat. Grabe na ang garapalan mga kakabsat. Ibang klase na talaga. Nag-level up mga kakabsat. Diyos ko Lord. Akala mo tino-tino. Diyos ko po Rudy. O, tingnan natin mga kapsat. Nakapaw. Ay, grabe ang garapalang anomalya sa tagig ni Alan Peter. Bistado ka ngayon. Diyos ko po Rudy. Huwag na natin patagalin ito mga kakabsat. Ito nilabas ng bilyonaryo mga kakabsat. Kung napansin nyo, nilabas to ng bilyonaryo. Dear Mayor Lenny, warm greetings from kailan to? 2025-10. October 28, 2025. Honorable Maria Laarni Cayetano, Taguig Mayor, notice of cease on unauthorized reclamation activities pending. Nako, damay-damay na sila dito. Nako mga kakabsat. Dear Mayor, warm greetings from the Laguna Lake Development. We write you to the spirit of cooperative. Wait lang, ang lakas ng bukan natin. Wait, bawasan ko lang yung background music mga kapsat Yan. Parang naririnig nyo naman ako, no? Warm greetings from Laguna Lake Development Authority. We write to you in a spirit of cooperative governance to address the recent reports of the ongoing development activities along the shoreland areas of Laguna de Bay within Taguig City, particularly in C6 Road area. Our concern is to ensure the sustainable management of the lake while supporting your city's development activities. The LLDA acknowledges that authority granted to the government units under their respective charters. However, we must respectfully clarify that the LGUs enjoy local autonomy. The Supreme Court has consistently ruled that such autonomy is limited and confined with the extent allowed by the national government and has emphasized that the LGU acts must conform to the Constitution and the local government code and any other existing statute enacted by Congress. The court further held that the LGU merely deserve their power from the state legislative as such, and they cannot regulate activities already allowed by the statutes. Laguna de Bay, as precise national resource, falls under the primary jurisdiction of LLDA pursuant of Republic Act number 4850 as amended by President Decree number 813 and Executive Order number 927 under the law. The LLDA has exclusively jurisdiction to issue permits for the use of development for the lake's shoreline area, which is legally defined as part of the lake bed. Any reclamations or backlifting activities in these areas requires prior LLDA board approval and appropriate permits. By analogy, as amplified by the Supreme Court, the management of the lake cannot be subjected to fragmented concepts and management policies where lake shores local government units exercise dominion over specific portion of the lake water. In light with the foregoing, we respectfully request your office to voluntarily stop any further development in the area pending compliance with the LLDA regulations. This suspension is necessary to ensure that compliance with the national environmental laws
ensures proper LLDA board approval and the requisite permits and protect. Nako, pinapatigil na sila mga kakabsat. Diyos ko Lord, reclamation pala yun mga kakabsat, hindi flood control. Diyos ko Lord Rudy, nako po, bistado ang kumag. No? Nako po, bistado na. Ryan Ecanese, Roger Romero, shout out. Good evening mga kakabsat. Ito, pakinggan nga natin. Grabe mga kakabsat, Diyos ko Lord. O, pakinggan natin. Si Senator Ping Lacson. Okay. Mga kapuso, makakausap na po natin. Naririnig niyo ba? Kapuso, makakausap na po natin si Senator Panfilo Lacson. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po. Kanina umaga lang to. Magandang umaga, mga ladies in black. Yeah, tama. Nanonood pala. Nakaitim pala tayo Napatingin ako. pareho. Opo. Senator, nasa Cavite po ba kayo? Ngayon, nandito ako sa Cavite. Malakas din po ang ulan. Marami daw pong binabaha doon sa Kawit at saka Bacoor. Sa Imos. Imos Sa pa. Imos. Oo. Naku. Ayun po, sir. Sabi namin kanina, pagka ganitong bumabaha, galit na tayo. Nagalit na tayo, nalaman natin yung pagsasamantala sa flood control funds. Pag may ganitong bahaan, bumabalik yung ngit-ngit natin. So, sir, ito po. Ryan Ang una, Ecanese, sir, good morning. tungkol po sa flood control, nag-meeting po nung Friday sina Ombudsman Remulla, Senate President Gatchalian at Senator Erwin Tulfo. At ang sabi po ni Senator Tulfo na pagkasunduan na ipaubaya na sa Ombudsman ang investigasyon sa flood control scam. Sang-ayon po ba kayo dito? Nakonsulta po ba kayo dito? At ano inyong tingin dito, sir? Nakapag-usap kami ni Senator Erwin dyan. Siguro mga last week pa. Opo. O the other week. Dahil nga napag-usapan namin, sabi ko, inuna ko na muna, hindi naman na ibig sabihin na mapipreempt na yung Blue Ribbon Committee hearing kung gusto niyang magtumawag ng pagdinig at include yung tagig, okay lang. Kaya lang, sabi ko, pinagpauna ko na, over ko yung mga hawak namin dokumento, pati yung dalawang testigo na nagbigay ng affidavit nila sa ombudsman para makapagsimula na sila ng tinatawag na fact-finding investigation para mapadali lang yung investigasyon. Pero sabi ko, it's his call. Kung ayaw niya na tumawag, nasa sa kanya yun bilang chairman. Kasi sa amin naman binibigyan namin ng leeway talaga yung chairman kung kailan tatawag at kung tatawag ng pagdinig ng isang komite. So final answer na po yun, sir? Wala na talaga ang Blue Ribbon hearings sa flood control scam? Nasa kanya yon, nasa chairman yon, call ng chairman. Opo. Ang sa akin lang, kasi na-tempo pa naman na baha, kabi-kabila, yun Kaya nga, sabi nga, nyo nga, left and right ang naririman yung mga tao at nangingit-ngit sa galit dahil Tama. tuwing babaha at binabaha mga kababayan natin. Ang unang pumapasok sa isip nila, nasan yung mga daan-daang bilyon o trilyon na ginastos ng ating gobyerno para mawala yung baha sa ating mga paligid. Tsaka sir, kasi iba po yung may Blue Ribbon hearing Nakikita natin yung tao na nakukonfront po ng mga senador, napapagpaliwanag, di ba, nagigisan inyo tungkol dun sa mga issue. Tama yun. Saka preemptive din yan Para bang alam ng mga politiko, alam ng mga ahensya ng gobyerno na nagsasagawa o nag-implement ng mga flood control projects na nasa consciousness ng mga tao yung kanilang ginagawa. So, pag Oops. May napindot yata ako. Wait lang. implement sila ng proyekto para sa flood control, alam nilang nasa consistent sa mga tao. Kaya importante yun Opo, Pero again, papaubayan natin sa bagong chairman ng Blue Ribbon kung tatawag siya ng pagdinig o hindi. Pero hindi ho ba kayo nanghihinayang? Kasi halimbawa po kayo, follower po ninyo ako sa Twitter po ninyo, sa X ninyo, may mga nare-reveal po kayo doon na iba't ibang mga issue pa rin po tungkol sa flood control projects. Banggatin na natin doon sa Taguig, di ba? Marami tuloy na iintriga, marami mga kababayan natin ang gusto na malaman yung katotohanan. And they say na kapag po almost lahat ng yung nakuha namin sa aming nakaraang mga inquiry, yung aming investigasyon, nandun na sa ombudsman. At hinabol ko doon yung Taguig na as of now, ang huling count namin base sa mga dokumento, sa mga pictures, lahat. Mga kumpleto yan kasi nakipag-coordinate na ako sa DPWH tungkol dyan, pati na nga sa PRA at saka sa LLDA. LLDA hindi nakarating nung meeting namin. Pero nandun na lahat, pinauna namin lahat. And as of last count, nasa mga 32
na talagang grossly anomalous, kasi kitang-kita So ano yung po, yung mga ebidensya, ika nga. flood control projects po lahat itong 32, sir? Yes, slope protection Grabe. and mitigation, so flood control yan. Pero lumalabas, hindi talaga flood control, kundi reclamation. Yun lang. Kasi Yun yung wala ka namang, kanina. ano yung slope protection mo kung wala namang slope? Kasi tubig yung paglalagyan mo halimbawa ng sheet piles, hindi naman slope. Pero tatakpan yun ng mga lupa sa pamamagitan ng filling materials na kung saan nanggagaling. Senator, Ang isa pang information dyan, yung mga dump truck ng basura na kung saan dapat ay dadalhin doon sa Rizal Sanitary Landfill. Nasa Montalban, yung E. Rodriguez yata yan, yung bagong pangalan yun. Basta Montalban Rizal, nandun yung landfill. So hinaharang ito just sa C6, hindi na makakarating ng sanitary landfill yun kasi dyan na tinatambak. At dyan yung nagkaroon ng issue sa amin din pag-imbestiga. Yung LLDA nag-file ng cease and desist order sa korte para itigil yung pagdadump ng basura dahil nga environmental concern yan doon sa Laguna Lake. Pero umabot yan hanggang Korte Suprema, nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng LLDA noong panahong DFA Secretary si Senator Alan Cayetano. So, hindi ko alam kung ano yung kinahinatnan. Ang huli narinig ko doon, parang na-dismiss yung petition. Pero yung petition yun, patungkol lamang doon sa pagdadump ng basura. Ibang usapin naman yung sa PRA, na kung saan ngayon, nagsasagawa na sila kasi pinag-meet ko sila sa office ko ng DPWH. At patungo na sila doon sa pag-imbestiga para magkaroon ng tinatawag na kailangan kasi ng board resolution ng PRA para magsagawa ng magsimula ng proseso patungo doon sa forfeiture proceeding. Kasi pagka ganyang reclamation at wala kang permiso sa PRA dahil sila yung agency tasked or mandated para mag-regulate o magbigay ng mga permit dito, ang logical conclusion dapat yan, i-forfeit mo in favor of the national government. pero, At kinonfirm niya ng PRA, wala talaga maski isang permit. Kasi nangyari raw noong budget hearing, plenary Kaya deliberation pinapatigil ng budget ng Office of the President, pinatawag sila sa opisina ni Senator Alan at hino-hostage yung budget ng Office of the President. Pasususpend, gabi na raw yun. So parang na-pressure sila na hindi na sila kumibo, kaya naantala na naman yung investigation. Ngayon nga lang sila, nung pumunta sa office ko, tungkol nga rin sa issue ng flood control sa Taguig, i-resume daw nila yung kaukulang proseso patungo do sa forfeiture. Senator Lacson, anong year po ito? Anong year po ito nangyari? November 2025 budget hearing yun ng Office of the President. Kasi ang PRA, under the Office of the President, although hindi sila kasama, off-budget sila Kasi parang revenue generating GOCC yung kategorya ng PRA. Nawala si Kan. Anong nangyari? Wait lang Oops, huwag ka magluloko. What happened? Tumigil ba? Parang na-stop Once na ma-forfeit in favor of the government. Yung huling count nila dyan, matagal na, mga several years ago, nasa parang 47 hectares na yung natatambakan na raw na re-reclaim. Tapos nadagdagan pa ito ng another 37 hectares. Hindi na nila nasusundan ngayon kasi pag nagpapapunta sila ng tao, merong mga, alam mo, parang may mga, parang inano sila, sinusundan, hinaharas, ini-intimidate. So hindi sila natutuloy. So ang ginawa lang nung isang taga-PRA, sinama niya raw yung mga anak niya, nagkunwari silang pupunta doon sa Taytay na parang may food, parang street food na puntahan ng mga tao. Kaya nakapagpalipad siya ng drone. Kaya pinakita sa amin yung lawak nung nare-reclaim na doon. Sorry sir. So yung kung na-reclaim na ang i-forfeit in favor of the national government? National government. Kasi may mga portion doon na sinabi rin nila sa amin, pati yung ibang testigo na kausap namin, napatituluhan na, dinaan sa tax deck, at ito yung pinupursuin namin ng investigation namin. Ilang portion na doon. Kasi yung iba naman, talagang tama rin sinabi ni Senator Alan, na government property yung ilang portion doon. Parang LGU property. Pero hindi po pwede yun. Pwede mong gawin yun kung nag-apply ng permit yung local government unit para mag-reclaim. Kausap ko si Senator Chis Escudero kasi nung governor siya, kasi alam niya iniimbestigahan ko. Sabi niya, Manong Ping, alam mo yan, sa Sorsogon, nag-reclaim din ako, pero kumuha ko ng lahat ng kaukulang permit sa DNR. Pero yung na-reclaim ko, property ng province ng Sorsogon, hindi pribado. Itong nangyari sa Taguig, may information at nangangalap kami ng mga kaukulang dokumento na may mga portion doon na tinax deck,
pagkatapos ng patituluhan or in the process of being titled. Para sa yung titulo po ay pribadong individuals, sir? Yes, yung ibang portion. No? Hindi ko alam kung gaano kalaki yun, pero may mga portion din dyan na pag-aari kasi tinayuan ng mga multipurpose building at saka mga parks. Yun ang sinasabi niya na pag-aari ng gobyerno, ng local government, which pagka susundan mo yung sinasabi ng PRA, hindi rin po pwede kasi kung walang permit, ang patutunguhan nga dyan, dapat pag-aari yan ng national government. Yeah, po, sir. So yung 32 slow protection projects, magkano po ito, sir? Nako, yun ang kinukwenta namin. Napakalaki. Grabe. Billion. Kasi ilang taon na yan eh. Billion. Hindi lamang ang nakita lang natin na insertion itong 2025, 6.79 billion. Pero before that, marami pa mga proyekto. Nandiyan nga kasi nung meeting ko with the ombudsman, hindi si ombudsman mismo, yung isang Ibang tao. assistant ombudsman nila doon, pinagharap ko sila ng DPWH para mas madali ang coordination. Sila na yung directly mag-coordinate. Hinarap ko na rin yung testigo na sinabit ko na rin yung affidavit. Kasi ang pakiusap ng at least dalawang testigo na kausap namin, 4 yun eh. Yung dalawa kasi, 6. Yung 4 kasi parang nawala na kami ng contact pero pinasabihan ko na sila paano ko silang tutulungan kung makipagtalo sila siya sa usapan, Nasabi nila magko-cooperate, sabi ko tutulungan namin kayo sa ombudsman kung pwede kayong umubra bilang mga testigo na lamang. Mga kontraktor ito na nandiyan nakalista at ngayon dahil hindi sila nakipag-alaman sa amin, sabi ko pasensyahan na talagang papapailan namin sila ng plunder. Kasi maraming kontraktor diyan, yung St. Timothy, St. Gerard, ito yung Diskaya. Yes po. Tapos yung top-notch Catalyst Builders, ito yung kay Yumir Villanueva. Ang kasosyo niya doon, itong si Gian Galang, lumabas na sa news nyo itong One Frame at saka yung Core Check. Malalaking proyekto nila dyan kasi sila yung magkakapartner. Ito yung bilihan ng mga kontrata na kung saan parang sumasahod lang yung iba na matatalo tapos mag-implementa yung iba. Andyan din yung DAL, yung DIHL. Meron din diyang Tuchar. Maraming mga contractors na ma-involve dito na maliwanag na talagang ghost project ang ginawa nila kasi yung litratong ginamit sa pagsingil nila sa progress billing pati sa completion, sa final billing nila, nanggaling sa ibang lugar. So, Rodrigo, very simple lang itong, very basic lang yung ating pwedeng sabihin nating conclusion. Kung ginawa mo ng maayos ang iyong proyekto, ba't ka manghihiram o gagamit ng recycled na photo sa isang tatapos ng project, say 2,000 meters away or 2 kilometers away or sa ibang lugar? Indication lang yan. Maliwanag na ghost yan. Kasi kung hindi ghost, gagamitin mo yung mismong picture na kukunan mo doon sa proyekto mo. Di ba? Linawin ko lang din po, Senator Lacson, yung pong binabanggit yung 32 grossly anomalous, lahat po ito ng mga information na ito or documents, kung meron man po kayo, na i-forward yun na po sa Office of the Ombudsman? Yes. Boom! Yes. Okay. Ito, official documents ito. Actually, ang isusupina ng ombudsman dyan, yung DPWH, kasi official records yan ng DPWH. Pero yung nauna naming mga information, mga photos, pati yung mga geotagging, yung grid coordinates, pati yung lumabas billing, yung baho, namin yung sa sarili naming sikap. Binalidate lang ito ng DPWH nung nag-meeting sila sa office ko, I think last Wednesday. This week, ito lang Wednesday na after nung aming session, pinag-meet ko sila sa office para direct na yung coordination din between PRA at saka ng DPWH. At nabalidate nga na yung aming mga hawak na dokumento at mga photograph, ito na yung nasa system din nila na talagang pareho. Yung iba nga doon, 4 na beses yan ginamit Ay, grabe. sa isang proyekto. Grabe. Recycle. Sir, 4 sabi na po beses? ni Senator Alan Cayetano doon sa kanyang sa Facebook live streaming niya, walang ghost doon sa Taguig. Yung mga pinupuna pong mga project ay pinakikinabangan ng lahat, dinadaanan ng lahat. Ang isang proud ang Taguig kasi yung Lakeshore Project, pasyalan yun lalo pagka Pasko. Tapos yung ding mga pinaayos na po doon, dinadaanan ng mga papunta ng Rizal, papunta ng iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So ano po ang tugon niyo doon, sir? Hindi naman yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, ilan yung ghost project doon sa ginastusan ng pera ng gobyerno na maliwanag sa ebidensya, sa dokumento na talagang ghost. Yun naman sa reclamation, pwedeng pinapakinabangan nga. Pero dapat sumunod siya sa proseso, sumunod siya sa batas, na kumuha siya ng dapat na mga permit. Pero Sabi nga ng PRA, ni isang permit wala silang kinuha. Pero sir, bakit po si Senator Alan Peter Cayetano ang puputukan? Di ba ho pagka mambabatas kayo mga legislators, pwede magpa-insert o humingi ng budget, hindi kayo dapat hands-on sa mga project? Well, sa ombudsman na lang siya magpaliwanag. Kasi kung dito, palitan na salita. Ngayon nasa ombudsman na at magsisimula na mag-issue ng mga subpoena, kung aabot sa kanya o hindi, siya na yung mag-explain. So yun na lang masasabi ko. Hindi yung kasi kung ako magsasalita, tinatanong nyo lang ako, sinasabi ko yung totoo na may mga dokumento. Kompleto ang dokumento at ito yung mga
official records na nanggaling, official documents na nanggaling mismo sa DPWH at saka sa PRA. Opo, sir, dun sa mga anomalya mga projects na ito, nasaan po ang misis ni Senator Cayetano? Kasi yun ang mayor Tapos yun nasaan ang din po? Hindi na ako para magpaliwanag niyan, Nimpa. Opo. Lahat ng dokumento doon na sila mag-explain sa ombudsman. Kasi pagka ako magsalita, sasabihin nila word against word, allegation, kontra-depensa, mas mainam ngayong nasa ombudsman na yan, doon na lang sila mag-explain. Doon na lang sila magpaliwanag. Ng subpoena. Ang may insertion po ba si Senator Senator Alan Cayetano lang? Si Senator Pia Cayetano ho ba wala? Meron din. Nako, Ayoko na lang banggitin, pati si pero meron din. Pia. Nasa ba tayo yung banggitin? At saka sa susunod. meron din bang doon sa mga Record naman yan Nasa record naman yan, nasagaan naman yan So sa mga nasilip nyo po, sa mga nasilip nyo po, Senator Lacson, bukod po kay Senator Alan Peter Cayetano, meron din po bang involvement dito si Senator Pia Cayetano? Ayan. Sa ngayon wala, pero sa insertion meron. I think nasa 4.7 billion. 4.7 Doon din 2025. 4.7 billion, sir. billion. Projects po para sa Taguig din? O? The insertion, nasagaa yan. Aha. Okay. Hindi pa namin na-check kung ilan doon sa 4.7 billion ang na-implement. Ang maliwanag lang nakita namin sa record, yung kay Senator Alan, out of the 6.7 billion, parang nasa mga 75 million lang ang hindi na-implementa. Lahat implemented. Napunta dyan sa, hindi ko alam kung meron pa ibang napuntahan yon, pero karamihan dyan sa Taguig. Tapos yun nga, kaya lumawak yung reclamation kasi nga, pinapalabas na slow protection at saka flood mitigation, pero wala naman nangyayari talagang slow protection kasi wala namang slope ang reclamation di ba? Pag tinambakan mo yung Laguna Lake, ano epekto niyan? May ecological impact yan environmental impact kasi nga, siyempre, tinakpan mo yung portion ng lake, may pagkabaharin nga, magkakabaharin dyan. So, yun na lang. Abangan na lang yung gagawin ng ombudsman kasi naandun na. Pati yung affidavits ng witnesses na sinasabi ko, kasi ito nga rin isang dahilan, nakiusap yung mga testigo na kung pwedeng sa halip ng public hearing, dumiretso na rin sila sa ombudsman. Ngayon, kung ipapatawag sila, ayoko rin kasi kaya pumayag din ako kay Senator Erwin na i-defer na muna yung public hearing dyan. Kasi nga, baka ma-expose prematurely yung mga testigo. Ma-expose din ma-expose din to harassment. Sir, ano ko lang sa kay Senator Cayetano, yung 4.7 billion na insertion niya po ay for Taguig. 6.7 billion. I mean, 6.7 kay Senator Alan, kay Senator Pia po. kay Senator Pia. Oo, Taguig. 4.7. Taguig Pinanasa po. naman sa record. Opo, Taguig po yung 4.7 billion. Hindi ko alam kung Taguig. Okay. Kung lahat Taguig. Pero basta yun lang, hindi pa namin nahimay yun. Ang nahimay lang namin, yung kay Senator Alan. Opo. Isa. Yes, yung pong balikan po At yung wala naman nagpapakita na may mga proyekto si Senator Pia ng para sa flood control na anomalya. Walang showing na gano'n kasi hindi pa namin na didetalye yon. Ito na lang po, Senator Lacson, kasi syempre may mga nagsasabi masyadong maingay si Senator Lacson, parang laging dinidiin si Senator Alan Peter Cayetano. Paano niyo po Yun ang sasagutin sinasabi yung niya. gano'n? Ako, nagpapaliwanag lang ako. Pag nagpe-Facebook siya, siyempre, sasagot ako. Oo. At saka tinatanong niyo ako, siyempre sasagot ako. Hindi naman ako yung tulad ng iba na puro no comment. Kilala niyo naman ako at hindi ako magsasalita nang wala akong basihan. Sir, isa na lang po yung sa punto na to. Sige, go. May sinabi rin kasi Senator Alan dun sa investigasyon ninyo. Ang style nyo daw po kasi may kasamang pananakot. Lahat daw po nung matapang daw kayo magpa-imbestiga kasi kakampi ninyo lahat. Ayun po. Alam mo. Kakampi sino? Yun ang sabi niya. Pero hindi totoo yan. Pag nag-imbestiga ako, hindi ako nananakot. Nagko-convince ako kung sino yung gustong o mag-voluntary na mag-testify. Makukuha sa pananakot yung mga testigo. Magkita nga siya na meron akong tinakot na testigo. Saka pati ombudsman, matatakot yung ombudsman. Matatakot ba sa akin yung ombudsman? Naniniwala lang sila kasi dokumento ang sinasabit ko. Hindi alam mo, kung pupunta ka sa ombudsman, makipag-usap ka at puro boka-boka lang, wala ka naman pinapakita, papaniwalaan ka ba? So paano po yung sir, kung wala ng investigasyon dito, kaya nga nag-share ako sa media ng at least 2 photographs na merong grid coordinates para makita, parang sample lang yun random sampling yun para mapakita na talaga merong ghost project doon. Opo. So may mga nakapirma doon sa final billing, pero marami yan. So isa tanong na lang po tungkol dito. So kung hindi na po magpapatawag ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control scam, ipapaubaya na sa ombudsman, paano po sasarhan yung naging investigasyon? Kailangan ho bang gumawa ng final report? Na kasi nabitin po tayo doon sa yung pong inyong draft report na nagkulang po kasi sa pirma, sir. Committee report. Hindi yung draft report. Talagang Chairman's report pala. Committee report yun na hindi na pirmahan ng mayorya. Kaya hindi na ilabas sa floor para pagdebatehan. Hindi ko na-sponsor. Ang ginawa ko,
dinaretso ko na rin sa ombudsman yon. So nandun na lahat yung records ng sa iba't ibang lugar na nasaklaw ng investigasyon. Bulacan, Occidental Mindoro, etc. etc. So nandun na yon. At palagay ko naman, nakatulong yon maski paano doon sa sinasagawang fact-finding at saka preliminary investigation ng ombudsman, pati yung isang pana sa Sandigan Bayan. Apo. Ngayon, ang hinabol ko doon na hindi kasama sa partial committee report, yung Taguig case studies namin na 5. So nadagdagan ngayon kasi nga nagkaroon kami ng pagpupulong kasi tumawag sa akin si Secretary Vice Dizon, I think that was last Sunday morning, na nangako siya na all-out support ang DPWH pagdating sa Taguig. Kasi ang pagkaalam ko, magkasama nga sila ni GM Lino Cayetano nung tumawag siya sa akin. Isa pa po, Senator Lacson, kasi nung nakalipas na linggo, may report si Mariz Umali na nag-recant ng kanilang mga testimonya, yung 4 sa binansagang Maleta Boys o may mga dating tauhan ni dating Congressman na Zaldico. Your thoughts lang po about this? Actually, 3 lang yung nag-recant kasi yung isa, wala namang re-recant, wala namang statement yun eh. Kasama lang sa ano yun eh. Kasama lang sa press con yun eh. Anong re-recant niya? So 3 lang talaga yung nag-recant. I think 3 doon sa 8 na sinasabi ng ombudsman na nagbigay ng kanilang sinumpaang salaysay na nag-implicate kay Speaker Romualdez. So 3 doon sa 8 na yon ang nag-recant. Pero yung isa daw, base sa aking source, hindi naman talaga nag-recant kasi hindi naman siya kabilang doon sa 8. Pero yung 3 pong yun, 3 nga daw po dun sa 4 ay kabilang sa 8 na ang statement ay ginamit, yun yung gamit ng ombudsman sa preliminary investigation kay Speaker Romualdez. So ano pong magiging epekto nito? Okay, so kaya pa po yun. Alam mo, ganito, no? May nakausap kong taga-ombudsman. Siya mismo yung nagsagawa ng, kasi tinatanong ko rin sa kanya, sabi ko, paano nyo tinrate yung credibility ng sinasabing mga Maleta Boys? Talagang nakakita sila doon sa sinasabing 8, talaga sinamahan nila doon sa mga lugar-lugar na binabanggit sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Ang sabi niya, sir, napaka-spontaneous. Hindi ko pagdududahan, talagang nagpunta sila sa mga lugar na sinasabi nilang pinag-deliverian nila ng maleta ng pera. So, yun, it ended there. No, hindi ko na tinanong. Kasi ako mismo, nag-express ako ng aking parang pagdududa. Kaya nung sa pag-uusap namin tungkol sa flood control sa Taguig, na parang as an aside, natanong ko yon. Sabi niya, sir, talaga nung sinamahan ko, sinakay ko sa sasakyan namin, may kasama kong 3 abogado, sinusubukan ko yung kanilang knowledge. Kung spontaneously, kung walang coaching, talagang kasi sanay kami dyan eh. Pagka-investigador ka, parang reenactment yan eh. Sige nga, sabihin mo nga kung saan kayo nagpunta rito, ituro mo nga sa akin kung paano kayo nakarating doon. Ang kanilang evaluation, sabi niya, sir, hindi ko pagdududahan na talagang ilang beses silang ipupunta kasi kabisado pati yung mga entrance, pati yung kung saan kung anong kalye yung dinaanan. Tapos yung parang reenactment, sabi niya, wala siyang pagdududa. So, it stopped there. Hindi na ako nag-pursue, ika nga. Yes, kasi parang hindi naman yun ang aming main topic noon, ng discussion. Ang topic namin noon, kung paano ko ita-turn over o paano, kasi sinama ko rin yung DPWH eh. Yes, sir. Noong nag-usap ako doon sa pag-usap ko sa ombudsman, sabi ko, para kayong dalawa na lang mag-coordinate. Kasi kami, tutulong na lang kami kung meron pa kami makukuhang additional information. Tapos sinabi ko rin doon, baka pwede i-expand nyo na lang yung investigation nyo, include nyo na rin yung illegal na reclamation. Ayun. And then sir, yung pong sa impeachment trial sir, ano po yung reaksyon ninyo? Sabi ko ni Undersecretary Claire Castro, pinupuna po, meron na daw mga senador na may pagkiling mga abogado. Ano ba, defense senator na Well, mga observation yun, base sa kanilang mga observation, meron silang opinion. Okay na yun, mga absat, no? So, tungkol na sa impeachment yung pinag-uusapan. Pero yung kay nako po, Diyos ko Lord, 6.7? Ay, putragis, Diyos ko Lord Rudy, nako po. Malala, mga kakabsat, malala. Mukhang hindi na makakalusot pa dito si Alan Peter sigurado. Shoot sa banga. Paano ba kasi sobrang ingay niya? Ngayon, pinalagan siya ni Senator Ping Lacson. Ngayon, nagsisilabasan ng mga anomalya. Diyos ko po, Rudy. Nako po, naspak manan mga kakabsat. O siya, mabsat. Ito, isunod naman natin to sa kanyang kapatid na si Pia Cayetano. Subtopic tayo, mabsat. Again, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Subtopic tayo in 30 seconds. Here we go.